Hello guys! Welcome back to my vlog. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. And when I recorded this video, ayan, birthday po ni Summer kaya siya naka-dress ngayon. She is officially 3 years old na, birthday na ng bebe namin. And salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like at nag-comment sa mga latest video ko po. And today we are going to talk about a small topic. And since dog-friendly naman ang Canada, especially yung kung napanood nyo yung last video ko about kung paano ko nadala dito si Summer sa Canada. And today we are going to talk about how to find a dog-friendly restaurant here in Vancouver. And by the way, the rest of this video, papakita ko sa inyo kung saan kami nag-celebrate ng birthday ni Summer. Okay, watch till the end. Well, actually, madali lang naman talaga maghanap ng dog-friendly restaurant dito sa Vancouver as long as may patio sila. Normally, yung mga restaurant na may patio, yun yung mga dog-friendly. Hindi sila pwede talagang pumasok sa loob ng restaurant. Kasi as far as I know, sa Pilipinas, pwede mo na talaga siyang ipasok. Especially pag sa SM, sa mga SM malls, normally, naipapasok mo talaga siya sa loob ng restaurant. Huwag mo na talaga siyang ipapatong sa table or dun sa chair. Dito sa Canada, or pag small dogs naman, as far as I know, pwede siya sa chair. Pero syempre, pag big dogs, hindi talaga pwede maupo dun sa chair. Pero dito sa Vancouver, may pagka-strict sila. If the restaurant is not dog-friendly, then you have to check those restaurants with patio. And normally, yung mga may restaurant na may patio, yan yung mga dog-friendly. However, the tip is, during winter, syempre malamig. Hindi ka naman pwedeng, lahat kayong pamilya, maupo dun sa labas ng restaurant. Dahil nga malamig, and at the same time, bukod sa malalamigin kayo, malalamig agad yung pagkain. So, better call them first. So, what we do, or what we did last time when we brought Summer to our restaurant is we called first and asked them if heated yung patio nila and at the same time covered. Kasi yung iba, nagbibigay sila ng parang, hindi ko alam tawag dun eh, parang maliit na fireplace. Merong maliit na fireplace dun sa labas ng patio and then at the same time covered. And normally dito sa Vancouver, especially dito sa Vancouver, yung winter niya is raining siya. Tinatawag nga siyang raincover sometimes kasi instead na snow, which is thanks God po. And kung nasa lugar kayo na maraming snow, sana po mag-ingat po kayong lahat and stay bundled. Anyway, yun na nga. Dito sa Vancouver, para alam nyo na dog-friendly yung restaurant na pupuntahan nyo. Kasi tinuring na nating pamilya ang ating mga fur baby. Kaya nga sila tinawag ng baby natin, di ba? Kailangan lagi silang kasama. Especially ako, gusto ko lagi siyang kasama kasi nga, buong araw namin siyang naiiwan dito sa bahay. Tapos, onting oras lang namin siya nakakasama, tapos matutulog na, tapos kinabukasan na ulit, tapos papasok na ulit. So, as much as possible, we bring her kung saan kami pumunta, o saan man kami magpunta. So, yun. So, once again, nandiyan naman ang Google, nandiyan naman ang ChatGPT. You can always type the place. For example, if you'd like to go to Vancouver, then just type Vancouver dog-friendly places. And normally, nilalagay nila dyan lahat ng mga dog-friendly place na restaurant kung saan ka man naroroon. Kung wala dyan, for example, malayo ka dun sa mga sinuggest pala ni Google,
na restaurant. So what you can do is look for a restaurant with patio, and then call the restaurant and then ask them if they are dog friendly. Sometimes kasi may mga dog friendly na dapat nasa lapag lang yung nasa lapag lang yung fur baby nyo. Kahit maliit pa yan, dapat nasa lapag lang siya. Hindi siya pwedeng ipatong sa sa silya or doon sa upuan, or hindi sila pwede doon sa may couch, doon sa may patio. So yun. Okay? So that's it for now. Napakabilis lang talaga ng video na to, and the rest of my videos I'm going to show you. We are going to a restaurant located in West Vancouver, and ang tawag niya sa kanya is Orchard Glen Eagles. By the way, pumunta na rin para kami 2 years ago dito. And the reason why we are coming back, or we are going there again, because there's a live band today. And hopefully maipost ko yung live band. And at the same time, heated yung patio niya and covered siya. At higit sa lahat, may parking. Ang hirap kasing pumunta sa isang restaurant na walang parking. Okay, so that's it for now. Sana may natutunan kayo sa video na to. At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Hindi pa tapos ng video na to, papakita ko pa sa inyo kung ano ang nangyari doon sa restaurant na pinuntahan namin. Okay.